So guys, ngayong umaga, ang lulutuin natin, ayan, magsisinigang tayo ng manok. Oh. Ayan ang ating ginger, garlic, onion, kamatis, gabi, sitaw, okra, talong na binabad ko sa tubig para hindi mangitim. Ito yung bok choy. Tapos ito yung ating ang tag dito labanos, at of course yung chicken. Hindi mabubuo yung ating chicken sinigang kung walang chicken. Okay, magluluto na tayo. Start na tayo maggisa. Okay, nakalagay na yung ating luya. Ang una kong ginigisa is luya. Dahil luto na, medyo luto na yung ating luya, lagay naman natin yung bawang, garlic. After ginger, yan, garlic naman. And halo, of course, yung atin namang onion. Ayan. Halo lang ulit. Hanggang sa lumabas na yung kanilang mga kaluluwa, yung aroma na maamoy natin. At ganyan pala ako mag-gisa. Gusto ko yung niluluto yung mga sibuyas, bawang na yan. Kasi nakakadagdag yan ng lasa. And dahil nga luto na yung ating ginigisang bawang sibuyas, lagyan natin yung ating mga chicken. Ayan nga. Sinigisa muna natin yung ating mga manok. At habang iniintay natin, sinasangkot siya natin, iniintay natin na medyo malito siya. Ayan. Takpan muna natin. So, nakalimutan ko palang banggitin kanina yung siling panigang. Tsaka, syempre, ilalagyan natin yan ito yung siling panigang natin, asin, at tsaka pepper. Tsaka yung pampalasa. Lalagyan din natin yan ng patis. Tsaka yung pampaasim na sinigang, syempre. Ayan. Hindi pa yan pwede. Ginigisa pa natin. Ayan. Ayan. Sinasangkot siya pa natin yan. Ating mga so, nalagyan ko na siya ng pampalasang patis. And ngayon, halo-haloin lang natin yan. Habang sinasangkot siya natin. Ngayon naman, nalagyan natin ng pepper. Nalagyan ko na siya ng patis. Lagyan natin ng fresh ground pepper. Black pepper. Okay. And halo lang ulit. Lagyan natin ang ating kamatis. Habang ginigisa. Lagyan natin ang ating gabi. Kasi medyo matagal yan and masarap yan pagka yung medyo, alam mo yun, nadudurog, pampalapot ng sabaw ng ating sinigang. And sasama ko na rin yung ating, ganun din yung ating, mamaya-maya lagay ko yung ating labanos. And yun nga, nalagyan na natin ng sabaw. Haluan natin ng tubig. Pakuluin na lang natin yan.
So, i-add ko na rin yung ating labanos. Ayan. And pakuluin ulit natin. Dahil medyo kulo na siya, ilalagay ko naman ngayon yung lagay natin yung mga ibang gulay pa. Yan, halu-haluin ko lang ng bahagya. Haluin ko muna siya ng mga 2 minutes para sure na wala nang dugo yung ating mga chicken. Luto na yung chicken. Ayan, at pinakulo ko lang siya ng mga 3 minutes para sure na walang dugo yung luto yung ating chicken. Yan. Bago ko ilagay yung ibang gulay kasi madali lang naman maluto yung ibang mga gulay na yan. Pero I want to make sure na yung chicken natin is cook hanggang inside pa. So yan, lagay na natin yung ating sitaw, ang ating okra, and of course yung ating talong. Ayan. Okay. Tapos, ang dami nitong gulay ha. Tapos ilagay na natin yung ating mga bok choy. And of course yung ating siling verde. And tatakpan natin yan syempre. Yan natin kumulo ulit. So, after natin pakuluin ng 3 minutes, ayan, medyo lanta na siya. And, pwede na natin ilagay yung ating sinigang mix. So, yun pala, naglalagay ako ng pampaasim pagka medyo luto na yung mga gulay. Ayan. O, diba? Yung talong natin, yan, luto naman na siya. Yan, pwede na natin ilagay yung mix. Siyempre, hindi yan magiging sinigang kung wala tayong pangpaasim. And yan. Konti lang muna ilalagay natin. And i-adjust na lang natin yan. Yung ating gusto ko kasi pag nagluluto ako ng sinigang yung marami talagang gulay. Yan, para alam nyo na mas healthy. Hindi naman talaga ako mahilig kumain ng mga karne lalo na yung manok. Kaya talagang ang ko lang is gulay tsaka sabaw. Ayan. Mostly mahilig ako kumain isda. Pero karne hindi masyado. Ayan. Tingnan natin kung medyo tama na yung asin. Tikman natin kung tama na yung asin niya. Oh, sarap. Tama na yun kasi nga yung pagbibigyan ko hindi naman masyado sa maasim. Pwede na yan. And okay lang yung mga gulay natin kasi lang siya, hindi siya overcook. Tama-tama lang. Alright, isang pulo na lang. And okay na to.